Good morning po sa inyo lahat. Isa pang riyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aling umaga ay magtipon at kumalat. Magtipon at kumalat. Upang maging balanse at mabunga ang ating buhay Kristiyano, at meron tayong pagtipon at pagkalat. Meron tayong paglapit at paghayo. Puro sa pagtipon at paglapit, sabi nga sa Hebrew 10:25, na huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa-isa, lalo na ngayong nakita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sabi nga po ng mga awit sa mga awit 122:1, ako ay nagalak na sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Kaya po dapat tayong magtipon, dapat tayong manambahan tuwing Linggo at Miyerkules, at makiisa at mag-aral sa Sunday School. Dapat tayong sumali sa fellowship groups. Gawin natin ito ng may kagalakan. Ngayon po ko naman po sa pagkalat, paghayo, sa mga maganda pong larawan dito ay ang isang taong ay sa Mark 5:18, siya po ay dating sinasapian ng mga demonyo. Nag-usap siyang isama ni Kristo. Ayon po sa verse 19, hindi pumayag si Jesus. Sabi roon, sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga mag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Sa ibang mga minamahal, sabi po ng Panginoong Jesus sa kanila na sumunod sila sa ating Panginoon. Hindi po sa lalaking ito, iba. Sabi ng Panginoon, na salit na siya sumama at sumunod sa ating Panginoong Jesus, siya po'y umuwi at magpatotoo ukol sa mga ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya po napakabuti mga minamahal na tayo po'y magtipon at dumalo sa panambahan. Ganun po, maganda rin sumama tayo at makibagay sa mga fellowship group activities. Ngunit po dapat din tayong humayo. At ipupuntahan ang mga diligtas. At sabihin sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa atin at kung paano siya ay nahabag sa atin. Tayo po yung humayo at bahagi ang Ebanghelyo sa mga diligtas. Maraming salamat.